Nasa linya po natin ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang Executive Director po si Mr. Steven Cua. Sir Steven, magandang araw. Magandang araw sa iyo, Dennis. Good morning. Okay, kanina kausap po namin, Sir Steven, itong si Secretary. Si Secretary Cristina, ano nga yung last name ni Cristina? Roque. Ang sabi niya, pagka daw ay magulang at saka isang baby, o isang anak, pwede na. Kung tutusin, parang nasa 400 siya or something, di ba? Kung may gusto daw idagdag, pwede pang dagdagan kasi 500 naman yung sinabi niya. Sa isang groceryhan o pupunta sa mga katulad ng mga negosyo po ninyo, Sir Steven, yung bang 500, kasya na ba talaga yan sa isang pamilya na sinasabi po ni Secretary? Yeah, kaya naman. Siyempre depende sa brand, laki, size, ilan ang kakain, di ba? O, tsaka nung ihanda nyo, no? Nung klaseng dish, no? Kung steak ang handa nyo, kulang na kulang yun. Pero siyempre, naman. Kaya pwedeng pagkasyahin. Pwede. Ang sabi niya dito ay ham. May kasamang ham, spaghetti sauce. May noodles yun, Sir Steven, spaghetti sauce. Kasama daw ang salad. Yung salad, fruit salad, meron pang, ano ba nilalagay sa salad? Yung all-purpose cream. At all-purpose cream. Or condensed milk. Condensed milk. Yan ba'y kasya sa 500, Sir Steven? Kasya. Basta siguro wag yung prime brands. Wag yung pinakakilalang brand. Dahil mas mataas ng konti ang presyo nun. Di ba? Maraming ibang choice na hindi na nakilalang brand. Pero syempre naman, umasa naman sa quality control. Kaya nga nasa sa shelves ng supermarkets. Di ba? Tapos ang sabi din ni Secretary kanina, meron daw po siyang listahan na pwedeng i-check sa website at saka sa Facebook ng DTI. Nandun daw po yung mga brands at saka mga presyo. Ito po bang mga brands at saka mga presyo na sinasabi ni Secretary, yun din po ba ang pwedeng i-expect ng mga kababayan natin pag pumunta sa mga groceries, Sir Steven? Siyempre, iba-ibang presyo niyan, saka nationwide regions, di ba? So, ang manufacturer, gusto nila, yung SRP galing sa manufacturers yan suggested retail price. Gusto nila, kung pwede, nationwide, pare-pare yung presyo, wherever you go. Kaya lang, natural, maraming circumstances or maraming elements, factors, no? Transportation, logistics, no? Dadaanan, may babayaran, di ba? So, kumbaga, yung cost of delivery, no, minsan nagbabago. Kaya, tsaka yung cost of operations, no? So, minsan nagbabago ang presyo. So, average yung presyo ang kinuha ng DTI. Hindi siya yung, prevailing price anywhere in the country. So, ibig sabihin, yung SRP, itong SRP na to ay nanggagaling sa manufacturer at sa kanya ipapasa doon sa mga dealer na nagbebenta at pinapatungan. Tama? Correct. Distributors ang tawag sa kanila. Silang physically nagdi-distribute. Tracking nila nagdi-distribute sa amin, sa mga tindahan namin. Yun. Kasi kanina, from manufacturer, distributor, then retailer, bago consumer. Kasi ang tanong ko kanina, tama no? Ang tanong ko kay Secretary kanina, Secretary, yun hubang nakalagay sa website or Facebook ng DTI, ito po ba'y pwede naming asahan na pagdating namin ng grocery ay parehas din ang presyo? Ang sabi po niya ay oo. Hindi nagkakalayo. Kasi ang difference lang naman, kapag malaki na yung piso, no? Sobrang laki na yun actually. I mean, people, if you cannot afford to buy from shops which price themselves that way, na mas mahal by piso than other supermarkets, lumipat na kayo, di ba? So, in general, konti lang ang difference. Maliit lang ang patong ng supermarkets. Pero pagka ang supermarket ay medyo malayo-layong lugar na kung saan yung mga kababayan din natin na hindi kayang mamuhay sa syudad, mas malaki. Correct. Dahil mas malaki yung gasolina na takbo doon, papunta doon sa mga tindahan na lalagyan ng mga produkto, Sir Steven. Kapag gusto mong uminom ng soft drinks o kumain ng biskwit sa ibabaw ng Taal Volcano, may tindahan doon. Natural, mas mahal yun. Kasi hindi lang yung pagbangka, no? Pagsakabay doon sa bangka at may kabayo pang kailangang ihatid at sa taas ng Taal Volcano. So natural, mas mahal ng kaunti. Okay? I mean, you pay for convenience, no? Ngayon, unless di ka kumain doon, baba ka muna ng volcano, tsaka ka magbumili doon sa, sa mga tindahan sa baba, di ba? Oo.
So may kapalit, syempre. So depende pa rin kung nasaan yung produkto na magva-vary yung price doon sa suggested retail price na tinatawag, Sir Steven. Which is why, Dennis, itong mga manufacturers, they put up plants nationwide para halos parehong presyo. And they get distributors from that area, syempre. Hindi yung taga Maynila pa yung magdi-distribute sa Butuan City, for example, di ba? Oo, sa Surigao. Syempre, meron silang regional distributor doon. And may sub-distributors para mapadali at mas mura ang cost of distribution. So ibig sabihin, hindi pa natin pinag-uusapan yung mga middlemen. Sila yung middlemen. Sila na yung middlemen. Kaya nga wala ng wholesaler. Pero kapag kami, naubusan ng stocks bago mag-Christmas Day. At mga tao, biglang lumakas ang demand for a particular brand or for a particular product in an area. Let's say, Palawan. Medyo segregated area Palawan. Siyempre, mag-ano sila, mag-replenish sila ng kanilang sangkap for, particular dish na yun. Late na into the year at mas mahal ng kuha nila from wholesalers kasi sarado na yung mga distributors during Christmas. Okay. So, sa bagay, kung tutuusin, yung mga manufacturers, as much as possible, gusto talaga nila na iisa ang presyo buong Pilipinas, Sir Steven, tama? Yes. Ideal yun. Yun ang ideal. Kaya nga, they coined the word suggested retail price many, decades before DTI used that term. So doon pala nagkakatalo yun. Doon pala sila, kumbaga, hindi na nila kontrolado. Pagka napunta na ng mga sari-sari storyan, na yung sinasabi nyo nga, nasa may Taal Volcano na, hindi na kontrolado. Correct. Because of the operational cost. Lalo na pag sumabog ang bulkan. Lalo na pag sumabog ang bulkan. Mas mahal. Okay, so, kumustahin ko naman yung mga dagsa ng mga kababayan natin. Paano ba, Sir Steven? Mas maganda ba? Mas maganda bang ngayong kaaga, mamili na kami? O dahil mas maraming mga promo, o antayin natin ang Pasko na malapit na mga 3 days before o 4 days or 5 days to go, mas marami ang promo. Saan mas marami ang promo? Saan mas makakatipid mga kababayan natin, Sir Steven? Siyempre, nearing Christmas, nearing end of the year, ipupush ang mga distributors ng kanilang produkto, mas maraming sale items yun. Kaya lang, yung stress mo, traffic, parking, naubusan ng paborito mong brand, haba ng pila, di ba? Naubusan ng panukla yung tindahan. Ang daming last-minute stress yan, di ba? So, you're asking, mas maganda bang bumili ng mas maga? Kung may kaya. Yung may kaya, any time of the year. Any week of the day. Any day of the week, pwede mamili, di ba? Pero yung medyo may budget, huwag na tayo maghintay ng ayuda. Kung di dumating yung wala kang pambili, di ba? Bumili na tayo. Kung dumating ang ayuda, di may extra tayo, di ba? Pero kumbaga, kung alam mo na, kaya importante alam mo na kung anong ihanda mo. Yung mga tao last minute na, hindi pa alam ano kaya. Spaghetti kaya, salad kaya, samantala doon rin babagsak, di ba? So kung alam mo na kung ihanda mo, bumili ka na ngayon. The smaller stores would normally have a sale section. The bigger stores, wala. Okay? The smaller stores would have a sale section where nandun lahat ang sale items or on nasa shelf ang sale item, no? Yeah. Maghanap tayo ng sale item. Siyempre, tignan natin ang expiration date. No? Pero kumbaga, kaya nga sinesale yan, hindi lang naman dahil malapit ang expiration. Minsan, overstock ang tindahan. Minsan, overstock ang distributor. Minsan, overstock ang production line ng manufacturer. Di ba? Minsan, magpapalit ng bottle from bottle, magiging plastic, no? Magpapalit ng packaging. Minsan, magpapalit ng label. Minsan, magpapalit ng size. Maraming dahilan kung bakit pinupush out ang certain items during different parts of the year. Yan. Medyo complicated. Akala ng tao, buy and sell, ganun lang kadali. Okay. Siguro, ito na yung pinaka-importanting question ko sa ating pag-uusap, Sir Steven. Ang sabi ng DTI, wala hong paggalaw ng presyo. Lahat ho ng mga produkto ngayon na nasa grocery ngayon. Kayo po bang nasa negosyo na ganyan? Totoo ho ba na walang paggalaw ang lahat ng presyo ng mga produkto na bibilhin natin, mga kababayan? We all know that is an ideal statement, di ba? Sweeping statement. Hindi naman tayo communist country. Kung communist country at uhulihin ang may-ari ng tindahan, pupugutan ng ulo, siguro lahat pare-parehong presyo, di ba? Pero since iba-ibang merkadong pinagsiserve ng different supermarkets, ang supermarket sa BGC, hindi pwedeng parehong presyo na supermarket sa Tondo or sa Quiapo, di ba? I mean, alam natin yun, di ba? Hindi naman kailangan genius para isipin yun. So, that said, we are a free enterprise, economy. No? At kailangan lang, rightfully so. Bakit? Para lumago, mag-expand,
mag-hire ng more people, umiikot ang pera, di ba? Para ekonomiya natin lumaki because we are a consumer, driven economy. Hindi tayo export-oriented eh. So, umiikot lang ang pera dito sa atin eh. Yung binili ko, pabayad lang sa someone else with another product, di ba? So, importante na kailangan pabayaan ng presyo, kaya yung price control, hindi exactly healthy yan in the long run. It looks good for the consumers. Of course, I agree, no? In the meantime, pero hindi pwedeng forever price control. Ang ating price freeze was ended October 21. Dahil sa typhoon. Nag-typhoon ulit. So, nag-umpisa na naman October 29. Another 3 months na naman. Adi kalating taon na tayong price control. Di ba? Kawawa naman yung mga brands na minomonitor. Di ba? So, pero marami silang brands. So, meron pang AB market, meron pang BCD market. Mm-hmm. So, yung BCD, kung minomonitor yung pang BCD market, yung AB market na produkto nila, na brand nila, yun ang medyo i-adjust nila ng presyo to subsidize yung kanilang operations. Yan. Ganun yun. Okay. Well said. Maraming salamat, Sir Steven Kua, and Merry Christmas in advance. Merry Christmas to all of you sa DWIC, Dennis. Thank you very much, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Mr. Steven Kua.